Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Attorney Rowena Guanzon. Isinare niya dito yung video na kung saan si Tatay Digong natin nagsasalita tungkol sa problema natin with Canada noon. Yung tinambakan tayo ng mga basura nila na nabubulok na. Hindi nagpatinag ang ating Tatay Digong. Giyera kung giyera, will declare war with Canada. Grabe. Sabi ni Attorney Guanzon, ito ang kanyang post. Sabi nga nila, imagine how his words are enough to make a richer country shiver. This is how exactly you should control power. He is like a reincarnation of General Luna. Nabuhay si General Luna sa katauhan ni Tatay Digong. Ito yung pahayag ni Tatay Digong. Sapat nang malaman nila na hindi tayo takot. Pakinggan natin ha. Huwayin natin ang Canada. Will declare war against them. Kaya man natin yan sila. Alam mo ba na dahil dito, gumastos ang Canada ng mahigit 1 milyong We declare war with Canada. Kaya naman natin sila. It's enough na alam nila na hindi tayo takot. Nung nangyari. Napilitan ng Canada, kinuha yung ilang container vans na nabubulok sa Manila port. Grabe Ulitin natin ang sarap pakinggan Nakakamiss ang ating Tatay Digong. Huwayin natin ang Canada. Will declare war against them. Kaya man natin yan sila. Alam mo ba na dahil dito, gumastos ang Canada ng mahigit 1 milyong dolyar para ibalik sa kanila ang mga container ng nabubulok na basura mula sa Pilipinas. Noong 2013 hanggang 2014, may dumating na hindi bababa sa 48 container vans na may lamang toxic waste mula Canada papunta sa Pilipinas. Natuklasan ito ng Bureau of Customs at hiniling nila sa gobyerno ng Canada na ibalik ang mga shipment na ito sa kanila dahil doon naman talaga dapat mapunta. Pero kahit may mga kaso ng isinampa laban sa kumpanyang may kinalaman dito, parehong dito sa Pilipinas at sa Canada, tila walang masyadong aksyong nagawa sa loob ng mahabang panahon. Kaya noong Abril 23, 2017, nagbanta si Pangulong Duterte na magdedeklara ng giyera laban sa Canada dahil sa issue ng mga basurang itinambak sa Pilipinas. Ito ang naging diretsahang pahayag ni PRRD. Yung basura ng Canada, I want a boat prepared. I'll give a warning to Canada maybe next week that they better pull that thing out or I will set sail doon sa Canada, ibuhos ko yung basura nila doon. Huwayin natin ang Canada. Will declare war against them. Kaya man natin yan sila. Isauli ko talaga yan. Tingnan mo. Ikarga mo yan doon sa barko, loaded the containers to a ship and advise Canada, I will advise Canada that your garbage is on the way. Prepare a grand reception. Eat it if you want to. Tawa pa yan. Kaya, ikarga natin ulit yan, pabalik sa kanila. We go prepare your and celebrate because your garbage is coming home. Dahil dito, agad na kumilos ang Canada para maibalik ang kanilang mga basura. Noong Hunyo 30, 2019, naibalik sa Canada ang mga container ng basura. Naging kontrobersyal ito sa buong mundo at mas lalong nakilala si Pangulong Duterte dahil sa kanyang tapang at agresibong aksyon para resolbahin ang mga problema ng bansa. Sayang. Huwayin natin ang Canada. Nakakamiss po ang ating minamahal na Tatay Digong. Yan ang leader. Sayang. At anyway, malapit na po
Sabi nga, bantayan yung anak ko yan, maldita yan, mas delikado pa sa akin. Yes! Nabubuhay o mabubuhay kung si Tatay Digong nabuhay sa kanya ang katauhan ni General Luna, tong si Bipinday Sara natin, siya rin ang susunod na Gabriela Silang. Sino pa bang mga babae? Teresa Magbanwa. Fighter din yan. Mayroon ba yung isang Captain Fernandez? Babae. Lumaban panahon si Gera. Yan. Sige, konting na lang, tiis na lang tayo mga kapwa ko DDS. Basa tayo sa mga comments. O, ano na? Pasikati pod me sa inyo. BBM diha. Nel John Odivillas, kaya hindi mapagkaila na siya lang naman ang presidenteng pinakamataas ang trust rating. 80 plus, 81 ata o 82 ang kanyang trust rating nung umalis siya sa kanyang pwesto. Dahil yung mga ganyang tapang at malasakit. Ana Copper, si FPRRD lang yung lahat ng speech niya pinapanood ko paulit-ulit. Missing you, FPRRD. Ako rin, napapaiyak ako pag napapakinggan ko yung mga speech niya. Napapatawa naman ako kapag yung nagpapatawa siya. Talagang kompleto po ang ating Tatay Digong. James Goodies, mapapailing na lang talaga kapag makakita ka ng videos ni PRRD at maisip mo ang administrasyon ngayon ni BBM. So, mula sa presidenteng nagmumura to presidenteng gusto mong itakwil araw-araw. Hindi, sabi ni Atty. Guanzon, mula sa presidenteng nagmumura sa presidenteng gusto mong murahin araw-araw. Dahil sa kanyang style. Grabe. Hindi tayo naniwala noon sa ating tatay. Sabi niya, weak leader yan. Apelyido lang meron siya. Huwag niyo akong sisihin pagdating ng panahon. Ngayon, tayo ang sisihin. Sarili nating sisihin. Bakit natin binutuan ang budol-budol man? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig na Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Yang natagaan og yero si nanay, yang gitabangan kay tigulang na manggod. So siya ang nagdala sa yero ni nanay. Klaro gud yan. Si nanay ang tag-iya sa balay. So muna ni ang itsura sa balay ni nanay. Sa tagaan na og yero. Muna na ang itsura sa iyang atop. Mga dagko na gid kay busto to. Para yung labi pinang kapili. Mayid kaayo, mga dagko na gid ang buslot. Pinanuli panda. So kini si nanay kulang na ni siya og siya ang nagpuyo ani. Ining balay nga inani na ang itsura sa atop. Nanay, pila na ni katuig nanay ang imong balay? Nga inani na ang itsura. Pilo ni gali, uy, unga ida eh. Pila na nanay ni katuig nanay? 21 ni gali tuig. 21 na katuig. So, ikaw ra ani nanay nagpuyo. Ikaw ra ani nagpuyo ning balaya. Dili na kay si nanay ka dungog. Kuan. Imong apo. Kung ang mga apo kay gatrabaho man na sila. Oh, pila ka bukang yung apo nanay nga gatulugan si mo ah. Opat. Upat ka buok. So, pila na rin nanay mong edad? 85. 85 na si nanay. So, inaani na ang itsura sa iyang atop. Salamat to Ginoo ta naka-atop kuha. Nailisan so atop ko yan nga ladakon. So, si nanay, dili siya kabalo mag Bisaya. So, talaan dig siya. Salamat daw sa Ginoo sa nagtabang daw sa sin nga makaatop na siya. Kay ani naman gid ang itsura sa iyang balay. So, mag-atop na ni karon si kuya, kay gitabangan lang ni si nanay kang kuya sa iyang apo. So salamat kayo nanay. Salamat.
Anay.